Tumungo po muna tayo sa Malacanang. Naroon po sina Sandra Aguinaldo at Joseph Morong. Sandra, Joseph? Tita Mel, change is coming and change we are preparing for dito sa Malacanang. At sa likod natin, Sans, ay nakikita na natin yung paghahanda para doon sa ibibigay na departure honors para kay outgoing President Aquino. At 10:25 inaasa mag-rorolyo yung event dito sa Palasyo. At Sans, ito ay makikita natin pag mangyayari na. Kasi ang mangyayari dito ay ihahatid nitong si President-elect Duterte itong si outgoing President Aquino bago siya pumunta sa Times Street. Symbolic turnover, kumbaga, ng kapangyarihan mula kay Aquino papunta kay President-elect Duterte. Oo, siya ibibigyan din ng honors bago siya umalis. At Mela, sa tingin namin, ito na yung convoy dahil inaasahan natin yung pagdating ni President-elect Duterte rin dahil umalis siya dun sa kanyang hotel ilang minutes na nakakaraan. Pero sa ngayon po ay nag-aabang kami dito sa Palace Grounds mismo at nakitatanaw namin ang main lobby po ng palasyo. Pero hindi po dyan dadaan itong si President Aquino sa kanyang pagdating at ganun din si President-elect Duterte dahil meron po itong side entrance na ginagamit kadalasan ng mga pangulo sa kanilang pagpasok dito sa Malacanang. Diyan po sila papasok and sasalubugin po ni President Aquino itong po si President-elect Duterte at sila po ay magkakaroon ng sandaling pagpupulong doon sa loob ng palasyo. Sa nakikita natin na yung convoy ng mga sasakyan ay nakapasok na dito sa loob ng palasyo. At anytime ay magsisimula na itong inauguration rites. Mabilis lang to, Tita Mel, Jessica at saka Mike, kasi ang sabi nitong si President Duterte gusto niya ay simple lamang. At ito nga may nakikita na tayong bumababa na opisyal ng pamahalaan. Dito yan sa may tinatawag, hindi to... Joseph tapos kanina... si Pangulong Aquino na yan, Si Pangulong Aquino na, dumating na. Joseph at Sandra? Correct. May balita kami na yung parangal militar o military honors, imbis na sa labas, yung para kay Pangulong Aquino na kadadating lamang, dyan daw sa loob gagawin dahil sa pag-ulan. Kamusta ba panahon dyan sa mga sandaling ito? May pagbabago ba yung, hindi yan original. Ang original dapat sa labas yung military honors kung tawagin. Pero yung pagpapaalam kay Pangulong Aquino. Balik original. Yes. Mike, sa ngayon, dahil tumila na yung ulan, gumanda yung panahon, nakikita namin na talagang puspusan yung paghahanda dito sa labas. Sa labas naman, kulit ngayon. Sa departure honors para kay President Aquino. At may mga panahon na rin tayong nakita, Sandra, yung mga dalawa na dating Pangulo ng ating bansa, itong si former President Fidel Ramos at si former President at ngayon ay Manila Mayor Joseph Estrada at pati yung magkapatid na Marcos, itong si Senador Bongbong Marcos at ang kanyang kapatid na si Amy nandito na rin. Pati yung leaders ng ating legislative branch, sila Senate President Franklin Drilon at si House Speaker Sonny Belmonte. Ang dami ng tao nag-aabang, Yan yung kahabaan po ng Jose P. Laurel Street patungo nga po dito sa Palasyo ng Malacanang. So former presidents are invited. Kung wala na, in the case of the Marcoses, yun ba ang dahilan kaya nandyan din yung anak ng dating Pangulong Ferdinand Marcos, Sandra or Joseph? And what about the family of former President Gloria Macapagal Arroyo? Jessica, actually hindi namin natanaw yung family ni former President Gloria Macapagal Arroyo. Bagamat ina-expect din natin na maaring sila invited dahil nga po hindi rin naman ligit sa kalaman na marami na close itong si President-elect Duterte at si former President Arroyo. Sandra, kay Senator Marcos, Jessica, nakausap natin kahapon. At sabi niya, personal na inimbitahan itong si President-elect Duterte, itong si Senador Marcos. Sandra at Joseph, wala kaming balita tungkol kay Senador Alan Peter Cayetano. Nakita niyo ba dumating siya dyan? Parang wala pa, Mike, dito. Hindi pa natin nakikita at least dun sa dumadaan sa atin na mga sasakyan at pumapasok dito sa state entrance na tinatawag nila na bahagi nitong sa may Rizal Hall. So wala pa tayong impormasyon kung andito itong... Kita ba dyan sa lugar nyo yung pagbaba ng mga nakasakay sa bus ng mga inibitahan na galing sa PICC?
Mike, kasi ang inaasahan natin dito rin sila sa may state entrance, no? Pero Sandra, yung kanina natin wala nang dumaan, no? Ang dumaan na lang dito yung mga dignitaries from embassies, yung mga representatives of countries. Kasi if Yes, we go Mike, by sa if we side go by entrance the din schedule, dumadaan yung mga at about nakasakay. this time ito na ang incoming president kasi nakarating na si President Aquino. At Correct. about this time it should be the incoming president na nabababa, no? I think kung hindi tayo nagkakamali, ito na yon. Ayan na nga, Ayan siya na na nga. nga. Kasi Ito na po ang siya. nakatakdang schedule ay 10:30. He will arrive in Malacanang. He will go up. Mag-uusap sila sandali nakalimutan ni yatang- President Aquino. Nakalimutan yata ibotones. I think ano yun, nakadesenyo yun. Paalalahanan nyo nga. Hindi, nakadesenyo Alam ba yun niya hindi Mike, no? Alam ba niya hindi nakabotones yung... Hindi, design, V-neck ang gusto niya. hindi, design Sa that loob, way daw. sa loob. Na talagang bukas, na dinisenyohan talaga na ganun Right, daw. oo. Yung kanyang barong, Nasa na may bukas stylist yung dito. botones sa Ayan, taas. ayan si Pangulong Sasalubungin na. Noynoy Aquino Tradisyon. sa taas Ay, ng sila na, sila na. hagdanan. Tradisyon yan. Sinasalubong si Tradisyon. President-elect Rodrigo Duterte. Tradisyon yan. Hindi kinamayan? Nagkamay ba? Ang dalawa? Nagkamayan. Mabilis lang. Hindi. Tayo Ayan na, sinasabi. sitara na yung Narinig ka yata. barong nadinig ka. Salamat po, Sinasara. Mr. President-elect. Sila yung botones. Hala. Pero talagang malaki yung buka sa taas. Siguro sinadya yun sa sastre niya, sa Davao. Oo. Ayan ang nagkamay na. Yan, formal photo op, photo op. handshake. Photo op. Yan. So magkakaroon sila ng kaunting pag-uusap. Mabanggit lang natin yung binabaan ni incoming president o yung inakyatan ni incoming President Duterte, yun yung side stairs, no? Hindi yun yung main stairs kasi may tradisyon nga pong sinusunod na hindi aakyat dun sa main stairs ang Pangulong susunod hanggat hindi siya nakakapanumpa. Mga So, kapuso, may mga puno po, sinusundan kung na puno po, tradisyon. okay, kung puno po ng seremonya at tradisyon ng umagang ito, puno rin po ng simbolo. Yang pagtatakpo na yan ng papatapos ng presidente at ng bagong manunumpang presidente, sinisimbolo yan na maayos, tahimik, mapayapa, na pagsasalin ng pangangasiwa at pangunguna po at liderato ng ating bansa sa hindi marahas, walang dumanak na dugo sa maayos na paraan. May simbolo po yan. Hindi po puro seremonya at tradisyon lang yan, mga kapuso. Marami pong simbolo ngayong umaga. Well, they're supposed to have 25 minutes na pag-uusap, no? Bago yung departure honors for President Aquino. So, hindi Ano naman- kayang ano kayang pag-uusapan? pinag-uusapan, Yun ang no? malaking Very tanong. Yun ang magandang interesting. matanong, no, Oo, Mel, ano Mike? pinag-uusapan doon sa Ano kayang mga 25 minutes na pag-uusapan? yun? Ano? Kasi bago nito, nag-usap sila sa telepono lang, no? Nung tinawagan ni, ewan ko who O, called sige. who, no? But this was during Ganito na lang. yung transition period na may mga opisyal ang Sige. kampo ni Duterte Oo. na nagpunta ng Malacanang and the Yung President transition told committee. them, oo. O ganito na lang, ganito na lang. 25 minuto itong hihintay natin habang nag-uusap yung dalawang magiging bagong Pangulo at dating Pangulo. Mel, ikaw si Pinoy. Jessica, ikaw si Rodrigo Roa Duterte. O sige, mag-usap kayo. Rodi, ikaw ba is talaga sigurado Yan, na okay. sa pinapasok mong ito? yan, Baka akala mo ito ay madali. Okay, Digong. Ang sagot ko, Digong. Yan, okay. Yan. Pinoy, ano pa susunod mong tanong? Sigurado ka ba sa papasukin mong ito? ang inyo pong Digong? nakikita sa screen ay yung mga nakaantabay namang VIP, no? Mga 630 plus Opo, guests yan. sa Rizal Hall, sa lupuyan ng palasyo. Diyan po sa may harapan niyan, diyan po magaganap yung oath-taking ng bagong presidente. I At diyan din wonder- siya magsasalita, no? I wonder, Jessica, kung may protocol sa upuan dyan sa loob ng Malacanang. Kasi maalala mo, Malamang. in-announce Oo, ni malamang Vice yan. President Robredo na sa kanya, no? Ayan First na, come, first ayan, serve ayan, sa mga, ayan, sa ayan, mga Mel. silya. Yan, oh, So ayan, oh. dito meron. Oo. Eto, Mukhang gabinete. meron. Mga miyembro Ito ng yung gabinete mga yan, no? Cabinet members. Oo. Oo. I understand last minute lang daw sinabihan ang mga miyembro ng gabinete ng Duterte administration na pwede nilang isama yung kanilang spouses. Okay, manunumpa rin sila. Control. Manunumpa rin sila mamaya. Kay Presidente na mamaya, Duterte. Makakasama po natin ngayong umaga ang sumulat po ng isang libro tungkol sa mga inaugurasyon ng mga naging Pangulo ng Pilipinas. Narito po sa GMA Network Center at kapiling namin si dating DepEd Assistant Secretary Jonathan Malaya.
At para naman po samahan tayo sa ating diskusyon sa mga policy directions ng Duterte administration, makakasama natin dito rin po sa ating studio si Professor Richard Heydarian ng Political Science Department ng De La Salle University. Good morning po sa inyo, Professor Malaya and Professor Nabanggit mo, Heydarian. Jessica, ang De La Salle University ni Professor Heydarian. Yung dapat bigyan natin ng pagkilala, Yusek, ito pong Mel at Jessica, ito pong ating sign language na kasama natin dito sa ating special coverage, ang mga tiga College of St. Benilde ng La Salle din. Sige. Asik, ano nga yun? 25 minutes, pinag-uusapan namin kanina, no? Kung kayo po ang magbibigay ng paliwanag, kwento, ano sa tansya nyo ang mangyayari doon sa 25 minutes na yon? Siguro ako yung magbibigay ng tips, no? Kasi napakahirap ang posisyon ng Pangulo. And si Pangulong Noynoy ay 6 years nang nagpa-practice niyan. Excuse me, anong Pangulo tinutukoy nyo? Yung papatapos ng Pangulo o yung papasok na bagong Pangulo? O pareho? Yung incumbent or outgoing kasalukuyan, president ay magbibigay ng tip doon sa incoming president. Sa tingin ko lang. Ba yun? Opo, sa tingin ko lang na para lang makapagbigay siya ng these are the things na may expect mo, ito yung mga problemang pwede mong harapin. At tingin ko magiging masaya naman yung incoming president na marinig yung ganong klaseng Opo, mga issue. may epekto ba o wala, Yusek, yung pagiging sa makatunggaling partido, yung papatapos ng Pangulo at yung magiging bagong Pangulo? Partido Liberal, yung isa, at yung papasok, Partido PDP Laban. Tingin ko po, malaking epekto yan kasi nakita natin yan nung huling, for example, nung pumasok si Pinoy bilang presidente at si GMA, medyo uneasy daw yung kanilang pag-uusap sa sasakyan going to Corino Grandstand. So, tingin ko may konting But I think these two are seasoned politicians. Tingin ko they At will saka be very na-break civil na yung with each ice other. kasi nakapag-usap na sila sa telepono, Professor Malaya. So at this time naman siguro, wala na masyadong... Oo naman, siguro naman. Usot, pero hindi rin naman high and hello lang ito kasi 25 minutes nga sila magkatabi dun sa upuan na yon, no? At medyo formal yung okasyon. So I suppose hindi naman na katulad nung eleksyon na nagkapalitan na maanghang na salita yung dalawang yan. And yung first message ni President Duterte upon assumption, nung siya maliwanag ng nanalo is, let the healing begin. So siguro naman wala na sigurong issue pang pag-uusapan. Yusek, yung sukat na schedule ngayong umaga, halimbawa, itong nangyayari ngayon, habang nag-uusap tayo dito, yung 25 minutos na sila lang dalawa, lahat pong yan ay hindi naman magaganap nang hindi may pagsang-ayon yung dalawang presidente, di ba? Totoo po yan. Ayun si Alan Peter Cayetano nandun. Okay. Yung senadora. At nakita ko si Pastor Kibuloy, kasi bago nito, di ba may tampuhan sila dahil hindi makalapit yung mga grupo ni Pastor Kibuloy kay Duterte, pero nandyan siya. Yung itatanong ko, Yusek, hindi ba? Hindi magaganap ang lahat ng yan, ang walang pagsang-ayon yung dalawang kampo. Totoo po yan. Kung yung 25 minutos, pwedeng pinili nila na gawing 15 minutos lang yon. Pwede rin nilang sinabi doon sa mga umaayos ng seremonya. Hindi. Gusto namin kalahating oras. Joe, what's the point? Yung dalawa na talagang 25 carefully minutos. choreographed ang mga pangyayari ngayong araw na to. May protocol at kailangan 12 noon eksakto yung panunumpa. So I don't think they can lengthen the time. Siguro shorten. Ang problema doon, kung sinorten nila yung pag-uusap nila, paano, anong gagawin nila? Okay, Yusek. Pero ano man ang sabihin natin, kayo sumulat na ng libro. Siguro itong pangyayaring ito ngayong umaga, kahit na nakailang presidente kayo dun sa libro nyo, ilang inaugurasyon ng presidente? 14. 14. Lahat yun sinulat nyo sa libro ninyo? Lahat namin sinulat. Okay. Ang gandang basahin yan. Saan ba mabibili ang libro na yan? Sa National Bookstore. Sa National Bookstore. Sige. Published by Anvil. 100,000 piso po yun. Okay, ang bayad. Ganito. Pwede nyong sumulat kayo ng isang buong libro tungkol lang dito sa inaugurasyon na to. Pwede ba nating masabi yun, Yusek? Pwede. Kasi unang-una, ipapakilala mo rin yung presidente. Hindi naman pwedeng inaugurasyon lang. At napakakulay at napaka-interesting ng naging political career ni Presidente Duterte. And even his character. So, you can definitely write. Madaming pwedeng isulat tungkol dito sa inaugurasyon na ito because this is the rise of a total outsider. He may be political elite, but he is not a national political elite. No? He's a total outsider, the first from Mindanao. So, ang daming first dito sa ating Pangulong ito. Out of the box, yun yung pagkakadescribe dito sa presidenteng papasok, no? Professor Heydarian, anong masasabi nyo dyan?
Well, unang-una itong inauguration para sa akin, isa siya sa pinakamahalagang bagay sa isang demokrasya, yung peaceful transition ng power. And of course, in 25 minutes na, I'm sure i-dedicate yan to build rapport. Kasi surely very polarizing yung last elections. Yes, you could say icebreaker yung call, but iba pa rin yung body language. Tsaka iba pa rin yung nag-observe sila sa isa't isa. And I'm sure nasasabi ni Aquino na marami akong nagawa and I want you to continue some of my reforms. And may limitasyon din ng office na ito at sana marerespetuhan mo. And let's remember, medyo may pagka-awkward din tong inauguration na to kasi separate yung inauguration ng Vice President and the President. And of course, same na party si President Aquino at same party rin si Lenny. So I'm sure there was also some effort to rebuild bridges sa pagitan ng dalawang partido, yung kampo ni Duterte at yung kampo ng Liberal Party. In fairness naman sa Kongreso, may supermajority na si Pangulong Duterte kasi yung Liberal Party ngayon nagsusupport na rin all the way kay Pangulong Duterte. So this is part of important peaceful transition at saka yung building of rapport and frayed bridges sa pagitan ng dalawang kampo. Pero syempre, alam naman natin, ang nangyari kay Noynoy Aquino at kay GMA. Right. You're only referring to the inaugural process. After the inauguration, it's a different story altogether. Alam mo, Mel, right? may tama ka ron. Okay? Na ang talagang aabangan natin, mas higit pa sa araw na ito, ay yung mga susunod na araw simula bukas. Dito na mag-uumpisa. Siyempre, tradisyon ito puro eh. seremonya, Talagang tradisyon. wala silang choice. Diba? They have to be friends. They have to look good. You know, they have to be to each other. Hindi na pwede mag-away yun ng